Kalahati ng mga hayop sa mundo ay mga mabagsik na mandaragit na laging nauuhaw sa dugo at laman ng iba. Hindi natin pinag-uusapan ang vampira, Kundi tungkol sa mandaragit na ito sa African savanna, ang African wild dog. Alam namin na iniisip mo kung delikadong aso dahil may wild sa pangalan nito. Sa totoo lang, kulang pa ang sabihing sobrang delikado ito dahil pati ang malalaki at mababangis na hayop tulad ng mga leopardo at mga buffalo ay umiiwas at lumalayo sa African wild dog. Kahit hindi gaanong mapanganib ang isang wild dog, ang grupo nila ay kayang magdulot ng matinding pinsala na di natin inaasahan. Kaya iniiwasan ng mga hayop ang mga grupong ito hanggat kaya nila dahil baka sila pa ang mabiktima ng wild dog. Ang mga wild dog ay napakatuso at alam nila kung paano gamitin ng husto ang kanilang mga kakayahan. May katangian din sila ng mga bald eagle dahil gusto nilang magnakaw ng pagkain at kumain ng nahuling biktima mula sa ibang mandaragit. Hindi ibig sabihin na kulang sila sa tiwala sa sarili, pero sino bang ayaw ng madaliang paraan? At kung hindi pa malinaw sa inyo, sasabihin ko na, ang African wild dog ay tunay na isang hayop na namumuhay sa pang-up at gusto niyang mapabilang sa grupo kung saan maaari siyang makipag-ugnayan sa iba pang mga wild dog. Pero hindi sila kasing progresibo natin at mas gusto nila maghiwalay ang grupo ng mga lalaki at babaeng wild dog. Ang African wild dog ay sumusunod sa isang routine na halos kapareho ng sa tao kung saan aktibo sila buong araw at natutulog ng 6 hanggang 7 oras sa gabi. Isa sa mga pinakakaraniwang nabibiktima ng mga wild dog ay ang antelope. Medyo mahirap hulihin ang antelope dahil mabilis silang tumakbo, pero yon ang sinasamantala ng mga aso. Hinahabol nila ang mga ito hanggang sa tuluyang mapagod at pagkatapos ay pinapatay nila agad kapag nahuli na nila. Ang pangunahing mga kaaway ng mga asong gubat ay mga leon at hyena. Madalas nabibiktima ng malalaking agila tulad ng martial eagle ang mas maliliit na asong gubat, lalo na kapag lumalabas sila sa kanilang lungga nang wala ang kanilang mga magulang. Kadalasang matatagpuan ang mga asong gubat sa tuyot at tigang na bahagi ng Afrika at iniiwasan ang makakapal na kagubatan. Mas gusto nilang manghuli sa bukas na lugar para hindi maapektuhan ang paningin nila. Bukod sa mga antelope, ang kanilang pangunahing pagkain ay binubuo ng Thomson's gazelle, impala, bushbuck, blue wildebeest at greater kudu. Karaniwan, nag-iisip ang mga magulang ng maraming pangalan para sa atin pagkapanganak at pipili ng isa na magiging pangalan natin habang buhay. Katulad nito, ang African wild dog ay tinatawag din sa maraming pangalan tulad ng African hunting dog, painted wolf, painted hunting dog at iba pa. Gusto ng mga siyentipiko at tagapag-ingat ng kalikasan na tawagin itong painted wolf dahil sa matinding pagkakahawig at magkakatulad na katangian nito sa mga lobo. Gayunpaman, African wild dog pa rin ang pinakakaraniwan at madalas gamitin. Kung babalikan natin ang kasaysayan, malalaman natin na unang natuklasan ng siyensya ang mga ligaw na asong ito noong 1820. Una, inisip na kabilang ito sa pamilya ng hyena, ngunit itinanggi ito matapos ang mas malalim na pag-aaral. Kalaunan, natukoy na ang ligaw na aso ay kabilang sa pamilyang canid, grupo ng mga species na may ugaling aso. Kasama rin sa pamilya ng canid ang mga lobo, fox at coyote, pati na rin ang mismong African wild dog. Ayon kay George G. Simpson, isang kilalang paleontologist, kabilang sa isang pamilya ng hayop ang African wild dog, bush dog at dhole. Gayunpaman, napatunayang mali ang naunang pananaliksik ayon kay Juliet Clayton Brock dahil kulang ito sa siyentipikong ebidensya na sumusuporta sa teoryang iyon. Matibay rin niyang sinabi na bukod sa kanilang estruktura ng katawan, wala nang ibang pagkakapareho sa pagitan ng tatlong hayop. Sa adaptasyon at ebolusyon, naniniwala ang marami na ang African wild dog ang may pinakamakabuluhang hanay ng mga katangiang nabuo sa pagdaan ng panahon. Ang mga katangiang ito ang naglalarawan sa aso batay sa kulay ng balahibo nito, ang kinakain nito at ang paraan ng paghuli nito ng biktima gamit ang pambihirang kakayahan sa pagtakbo. Mayroon itong payat at maayos na balangkas ng buto na tumutulong sa bilis nito. Tumutulong ang pag-aangkop sa asong gubat na manghuli kahit sa malalawak na kapatagan sa pamamagitan ng malayong pagtakbo. Isa pang nakakatuwang kaalaman, pinakamalaki ang premolar ng asong gubat kumpara sa ibang hayop na kumakain ng karne.
Isa pang natatanging katangian ng African Wild Dog ay ang iba't ibang kulay ng balahibo nito. Sa katunayan, ang pagkakaiba-iba ng kulay nito ay halos maihahalin tulad sa mga damit na nasa iyong aparador. Magkakaiba rin ang maaring maging disenyo at pattern ng balahibo ng bawat wild dog dahil sa malaking pagkakaiba-iba ng kanilang genes. Kahanga-hanga ring isipin na hanggang ngayon, di pa rin alam ng mga mananaliksik ang dahilan ng mga pattern at kulay na ito. May teorya na tumutulong ang balahibo ng wild dog sa pag-regulate ng temperatura dahil mas gusto nilang manghuli sa araw. Sinasabi ng ilan na ang iba't ibang estilo ng balahibo ay tumutulong sa mga aso na makilala at makipag-ugnayan ng mas epektibo. Kadalasang pinaniniwalaan na ang African Wild Dog ay nahahati sa 39 na subpopulasyon sa buong mundo na may humigit kumulang 6,600 adultong wild dog sa kabuuan. Gayunpaman, noong 2005, 5 subspecies ang kinikilala sa buong mundo. Ang 5 subspecies na ito ay ang Cape Wild Dog, East African Wild Dog, Somali Wild Dog, Chadian Wild Dog at West African Wild Dog. Ang East African Wild Dog ay may pinakamaitim na balahibo habang ang Chadian Wild Dog ay matingkad ang kulay at maikli ang balahibo. Ang mga subspecies na ito ay kilalang magkakaiba at naiiba sa isa't isa sa maraming aspeto. Dahil dito, hindi tinanggap ng mga siyentipiko ang mga species na ito at hindi rin ito lubos na tinatanggap. Dati ay may isa pang species na tinatawag na Southern African Wild Dog, ngunit kalaunan ay natuklasan na dahil sa mabilis na paghahalo, ang South African Wild Dog ay halos naging kapareho na ng East African Wild Dog, kaya't ang dalawang species na ito ay itinuring na bilang iisang uri na lamang. Sinasabing ang West African Wild Dog lang ang may tunay na kakaibang katangian kumpara sa iba. Tinatayang 3 hanggang 7% na mas maliit ang mga babaeng African Wild Dog kumpara sa kanilang mga lalaking kauri. Pinaniniwalaang ang mga wild dog na ito ang may pinakamainam na pisikal na katangian at pangangatawan kumpara sa ibang miyembro ng pamilyang canid. Maari silang lumaki ng hanggang 75 cm ang taas at maaring tumimbang ng humigit kumulang 18 hanggang 36 na kilo. Di tulad ng ibang miyembro ng pamilya, ang African Wild Dog ay mas payat, mas matangkad at may malalaking tainga. Ang tanging katangian na tila wala sila ay ang dew claws at bukod doon, sila ay talagang dominante sa kanilang pamumuhay. Habang pinag-uusapan natin ang kanilang pagiging kakaiba, talakayin na rin natin ang balahibo nila na malaking pagkakaiba sa ibang miyembro ng pamilya. Sa halip na magkaroon ng malambot na balahibo, mayroon silang magaspang at matigas na balahibo sa buong katawan nila. At hindi tulad ng iba, may posibilidad itong malagas lahat ng buhok nito dahil sa proseso ng pagtanda. Oho, parang pagkalagas ng buhok ng tao habang tumatanda. Ito ang dahilan kung bakit ang matatandang African Wild Dogs ay madalas magmukhang kalbo mula sa malayo dahil nalalagas na lahat ng kanilang buhok sa panahong yon. Sa pagpaparami, ang wild dog sa silangang Afrika ay walang takdang panahon, habang ang South African Wild Dog ay karaniwang nagpaparami tuwing Abril at Hulyo. Ang isang lalaking African Wild Dog ay laging nananatili sa tabi ng babaeng nagdadalang tao upang protektahan siya mula sa anumang panganib na maaaring magbanta sa kanyang buhay at sa buhay ng tuta. Karaniwang nanganganak ang babaeng wild dog matapos ang 70 araw ng pagbubuntis at may pagitan na 12 hanggang 14 na buwan ang bawat pagbubuntis. Ang African Wild Dog ay labis na nangganganib dahil sa iligal na panghuhuli at sa mga kaguluhang nangyayari sa kanilang natural na tirahan, dulot ng hindi kinakailangang panghihimasok ng mga tao. Ang populasyon nito ay mabilis na bumababa dahil ang African Wild Dog ay pangunahing nanganganib dahil sa pagkakapira-piraso ng kanilang tirahan na nagdudulot ng alitan sa pagitan ng tao at hayop pagkalat ng mga nakahahawang sakit at mataas na antas ng pagkamatay. Ayon sa mga survey sa Chinco area ng Central African Republic, bumaba ang populasyon ng mga wild dog mula 160 noong 2012 hanggang 26 na lang noong 2017. Dahil ang pinakamalaking subpopulasyon ay malamang na binubuo ng mas mababa sa 200 at 50 na individual, ang African Wild Dog ay nakalista bilang endangered sa IUCN Red List mula pa noong 1990. Pangalawa rin ito sa pinaka-endangered na hayop sa Africa. Malaki ang kultural na halaga ng African Wild Dog sa mga sinaunang Ehipsyo at mga taong sannoon. Ang Fauna and Flora International, ang organisasyong aktibong nagtatrabaho para mapanatili ang mga African Wild Dog at maprotektahan ang kanilang tirahan para sa kanilang kaligtasan.
Prioridad ng mga organisasyon at environmentalist ang pagpapanatili ng wild dog para maiwasan ang pagkaubos nila sa hinaharap. Sino ang mag-aakala na kayang takutin ng isang aso ang mga leopardo, di ba? Anong hayop ang gusto mong malaman pa sa susunod? I-comment sa ibaba. Salamat sa panonood, kita-kits sa susunod.